Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na sa loob lang ng 2 araw, si Manila Mayor Isko Moreno ay naglabas na ng 5 executive orders na nakaka-shock talaga sa buong Maynila. Boom! Isang garbage crisis, 2 cash vaults na misteryoso, at isang plano na gawing great again ang Maynila. Ito ang kwento natin. Ngayon, ako si #WalkWithLang at dito sa ating channel, layunin nating maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inspire natin mga kababayan. Okay ha? Yan. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like at wait lang. Wala. Kaya ito ang ano po natin, ang target po natin mga kababayan ay 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inspire sa mga usaping politikal ng Pilipinas. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa US, Canada, Dubai, Hong Kong at Singapore. Let's make this go viral mga kababayan. Ngayong July 2025 ay July 25, 2025, si Isko Moreno ay muling umupo bilang alkalde ng Pilipinas matapos talunin si dati niyang kaalyansa na si Hani Lacuna sa isang landslide victory. Pero hindi lang eleksyon ang usapan dito. It's about action. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kanyang 5 bagong executive orders, ang kontrobersiya sa likod ng kanyang pagbabalik, at kung paano nito baguhin ang mukha ng Maynila. Para sa ating mga OFW sa Riyadh, sa Jeddah, Doha at Toronto, at mga kabataan ng Quezon City, Cebu, Davao, ito ang pagkakataon na makita kung paano muling bubuhayin ang kabesera ng Pilipinas. Kaya't maghanda na, magiging matindi, masaya at puno ng katotohanan ang ilang mga minuto na ito. Are you ready? Bago tayo magsimula, i-click ang bell icon para sa mga notifications at mag-super thanks para suportahan ang ating content. Ang bawat donasyon ay tumutulong sa amin na magpatuloy ng paghahatid ng mga ganitong kwento. Lalo na para sa ating mga kababayan sa abroad, From Sydney to London, Milan to Kuala Lumpur, let's do this. Si Isko Moreno o si Yorme ay hindi bagong pangalan sa politika, no? Mula sa kanyang humble beginning sa Tondo, kung saan nangarap siyang baguhin ang Maynila, hanggang sa kanyang pagkapanalo noong 2019 at ngayong 2025, si Isko ay isang simbolo ng rags to riches. Pero bakit nga ba siya bumalik? Matapos ang failed presidential bid noong 2022, marami ang nagsabing tapos na ang kanyang political career. Pero boom! Eto siya ulit, may 557,534 votes laban kay Hani Lacuna na 196,850 lang ang nakuha. Landslide mga kababayan. Ang kanyang campaign slogan na Make Manila Great Again, para narinig na natin ito, di ba? Wink, wink, wink. Pero seryoso, ang pagbabalik ni Isko ay puno ng drama. Si Hani Lacuna, dating kaalyado niya noong 2019, ay natalo at inakusahan pa siya ng mismanagement. May mga nagsasabi betrayal ang nangyari, pero ang tanong, sino ang tama? Si Isko ba na nangakong babalik ang sigla ng Maynila o si Lacuna na sinabing ginawa niya ang lahat bilang presiding officer? Presiding officer, parang vice mayor lang. Si Isko bagong upo pa lang, naglalakad sa City Hall at nakita niya 2 cash vaults. Ano ito? Bangko? Sa kanyang Facebook post, tinanong niya, bakit may 2 vault sa opisina ng mayor? Parang pelikula, di ba? Pero seryoso, ito ay nagpapakita ng kanyang estilo direkta, walang paligoy-ligoy. Kung ikaw si Isko, anong gagawin mo? Magpapakita ka ba ng vault sa social media para mag-viral o tahimik na lang na iimbestigahan? Let's hear your thoughts sa comment section. Ang unang executive order ni Isko ay tungkol sa good manners and right conduct para sa mga empleyado ng City Hall. Wow parang nasa elementarya ulit tayo. Pero seryoso, ito ay isang bold move sa isang lungsod na puno ng chismis
tungkol sa korupsyon. Gusto ni Isko na maging modelo ang kanyang mga tauhan. Pero paano nga ba ito ipapatupad? Magkakaroon ba ng GMRC seminars para sa mga empleyado? At paano kung ang isang empleyado ay caught in the act na pagsuway? Sisibakin kaya sila ni Isko? Ang maganda rito mga kababayan, ito ay nagpapakita ng kanyang focus sa disiplina. Pero ang kabilang panig, may mga nagsasabi na ito ay too idealistic. Sa isang lungsod na may 1.8 million residents, paano mo masisigurong lahat ay magiging mabait? Pangalawa, ang curfew mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. para sa mga minor de edad. Tama ba ito? Ayon kay Isko, ito ay para protektahan ng mga kabataan mula sa krimen at solvent abuse, lalo na sa mga lugar na tulad ng Tondo at Divisoria. Pero teka, hindi ba parang curfew na naman noong martial law? Ang mga kritiko ay nagsasabi na maaaring malimitahan nito ang kalayaan ng mga kabataan, lalo na sa mga OFW families na umaasa sa kanilang mga anak para sa mga gawaing bahay sa gabi. Sa kabilang banda, ang data ay sumusuporta kay Isko. Ayon sa Manila Police District, tumaas ang insidente ng solvent abuse sa mga minor de edad noong 2024. Kaya ang tanong, safety over freedom o freedom over safety? Kung ikaw ang magulang, ano ang pipiliin mo? Pangatlo, inatasan ni Isko ang mga barangay officials na manguna sa paglilinis ng kalsada at kanal tuwing Sabado. Simula July 5, hands-on talaga. Sa kanyang State of the City address, sinabi niya na ang basura ay isang malaking problema. 961 million pesos ang utang sa garbage contractors. Pero teka, kung ang barangay officials ang mangunguna, paano ang mga ordinaryong residente? Dapat ba silang sumali o ito ba ay isa na namang photo-op para sa mga politiko? Ang maganda, si Isko mismo ang nanguna sa clean up sa Recto Avenue at Divisoria. Pero ang tanong, sustainable ba ito? O baka naman pagkatapos ng isang buwan, babalik na naman ang basura. Let's keep an eye on this mga kababayan. Pang-apat, ang regulasyon sa mga modified mufflers. Finally, isang EO para sa mga maingay na motor. Sino bang hindi naiirita sa mga motoristang parang nagpapaputok sa kalsada? Pero ang catch, paano ito ipapatupad? Ang Manila Traffic and Parking Bureau ba ay may sapat na tauhan para hulihin ang mga violators? At paano kung violator ay isang big time na negosyante o politiko? Sa kabilang banda, ang EO na ito ay isang hakbang para sa kapayapaan, sa mga kalsada, pero may mga nagsasabi na ito ay minor issue lang kumpara sa mas malalaking problema tulad ng trapiko at polusyon. Ano ang tingin mo? At ang panghuli sa pag-aayos ng spaghetti wars ng mga telcos at cable providers. Kung ikaw ay taga Maynila, siguradong nakita mo na ang mga kable na parang sapot na gagamba. Ayon kay Isko, ito ay hindi lang para sa aesthetics kundi para rin sa kaligtasan. Pero teka, ang mga telcos ba ay sasang-ayon? Historically, these companies are notorious for dragging their feet. Will Isko's charm work on them? Ang kabilang panig, ang pag-aayos ng spaghetti wars ay magastos. Sino magbabayad? Ang taxpayers ba ng Maynila o ang mga telcos? This is a classic case of ambition versus reality. Isang malaking issue ang garbage crisis sa Maynila. Si Isko ay nagdeklara ng state of citywide health emergency dahil sa 961 million pesos na utang sa mga garbage contractors. Yes, you heard that right. Halos 1 bilyon. Si Isko ay sinisisi ang dating administrasyon ni Lacuna. Pero si Lacuna naman ay sinasabing siya ay presiding officer lang at hindi siya ang gumagawa ng desisyon sa budget. Sino ang maniniwala? Ang data, Ang Lionel Waste Management, Metro Waste at PhilEco ay tumigil sa operasyon dahil hindi nabayaran. Pero si Isko sa kanyang classic style ay nagmalaki na kinumbinsin niya ang Lionel na maglinis ng libre. Wow! Parang magic. Pero ang tanong, paano kung hindi na magtuloy-tuloy ang libreng serbisyo? At paano na ang 961 million pesos na utang? This is where the real test begins. Ang drama sa pagitan ni Isko at Hani Lacuna ay parang teleserye. Noong 2019, magkaalyado sila. Si Isko ang mayor si Hani ang vice mayor, pero noong 2025, naglaban sila. Si Isko ay inakusahan si Lacuna ng mismanagement, habang si Lacuna naman ay sinasabing betrayed siya ni Isko. Ouch! Sa isang banda, si Isko ay may punto Ang garbage crisis at mga hindi nabayarang kontrata ay nagpapakita ng problema sa dating administrasyon. Pero sa kabilang banda, si Lacuna ay may karapatan
ding magmalaki. Siya ang unang babaeng mayor ng Maynila at sa kanyang termino, nagpatuloy ang mga proyekto mula kay Isko. So sino ang paniniwalaan natin? Ang sagot ay nasa sa inyo. Mga kababayan, comment down below and let's discuss. Para sa ating mga kababayan sa Dubai, Jeddah, Toronto at Sydney, bakit mahalaga ang nangyayari sa Maynila? Una, ang Maynila ang puso ng Pilipinas. Kung maganda ang Maynila, maganda rin ang imahe ng bansa natin abroad. Pangalawa, ang mga programa ni Isko tulad ng paglilinis at disiplina ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa inyong mga komunidad sa ibang bansa. Halimbawa, ang EOA tungkol sa Spaghetti Wars ay katulad ng mga inisyatibo sa Singapore at Japan kung saan maayos ang urban planning. Ang curfew naman ay parang mga ordinansa sa Canada at Australia para protektahan ang mga kabataan. So, mga kababayan, anong masasabi ninyo? I-share ang inyong kwento sa comment section, lalo na kung ikaw ay OFW na gustong makita ang mas maayos na Maynila. So ano natutunan natin ngayon? Si Isko Moreno ay bumalik na. May 5 executive orders na naglalayong gawing mas maayos, malinis at disiplinado ang Maynila. Mula sa good manners hanggang sa Spaghetti Wars, malinaw ang kanyang plano. Make Manila great again. Pero hindi ito magiging madali. Ang garbage crisis, ang utang na 961 million pesos at ang tensyon kay Hani Lacuna ay mga hamon na kailangang sagutin. Ang tanong, magtatagumpay ba si Isko? O ito ba isa na namang pangako na mahirap tuparin? Ang sagot ay nasa sa atin, sa ating suporta, sa ating pagbabantay, at sa ating pagkilos bilang mga Manileño at Pilipino, kahit nasa Manila, Dubai o Toronto ka man. Kaya't mga kababayan, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Quezon City, Cebu, Davao at sa buong mundo, lalo na sa Riyadh, Jeddah, Doha at Singapore. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang makarinig ng mga ganitong kwento. Mag-comment din sa baba ano ang tingin mo sa EO ni Isko? At kung ikaw ay OFW, paano mo gustong makita ang Maynila sa hinaharap? Mag-super thanks din para suportahan ang aming channel at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Salamat at mag-iingat kayo, kabayan!